Aabutin pa raw po ng 5 araw bago tuloy ang malaman kung ano ba talaga naging sanhi ng pagkamatay ng dambuhalang buhayang si Lolong. Kanina po ay sinagawa ang necropsy na inabot din po ng may 7 oras. Narito po report ni Steve Dailisan. Steve? Biggie, sa uling pagkakataon nga, kaninang madaling araw ay niyakap ni Lolo yung kanyang alagang si Lolong. Mabangis at tambuhala man daw iturong itong hayop ay sa loob ng mahigit 1 taon natutunan daw niya itong pahalagahan bilang isang kaibigan. Kaya ganoon na lamang siya ka-emosyonal sa huling pamamaalam. Nagbigay pugay rin, Jiggy, yung mga nagsagawa ng necropsy sa tinaguriang world's largest saltwater crocodile. Kinunan ito ng litrato habang ito'y buo pa. Kahit nga maulan, bandang alauna ng madaling araw sinimula ng PAUB yung pagsukat sa haba at lapad ni Lolong. Kinunan din siya ng tissue sample sa may gawing ulo saka pinagtulong-tulungang itihaya ng may 20 katao. Maingat ding hiniwa, Jiggy, yung gitnang bahagi ng katawan ni Lolong para nga maihiwalay yung balat saka inilabas yung mahalagang organs na tutukoy daw kung may dati nang iniindang sakit itong buhaya. Kinuha rin yung bituka at siya ng buhaya para masuri kung bakit ito namaga. Dito rin daw malalaman, Jiggy, kung ano yung huling nakain ni Lolong sa mga nakalipas na araw. 7:45 na ng umaga, Jiggy, natapos itong necropsy at agad nga inilipad pa Maynila yung mga sample na nakolekta. Matapos namang ibabad sa tubig na may asin ay patutuyuin itong balat ni Lolong saka muling aasinan para maalis yung amoy. Pagkatapos nito ay muling ibabalik daw sa dati yung itsura ni Lolong sa parehong sukat at laki sa proseso ng taxidermy o yung stuffing para manatiling buhay ang alaala nito sa mata di lamang ng mga taga-Bunawan kundi ng buong mundo na kumilala at nagpahalaga rito. May 2 million pesos para, Jiggy, yung pondo para kay Lolong na di kumyan mula sa entrance fee na ibinabayad dito naman sa Bunawan Eco Park. Ang lahat daw ng ito ay gagastusin para sa preservation ni Lolong at sa pag-convert niya sa iniwang kulungan ni Lolong bilang isang captive breeding site para dumami pa ang lahi nito. Samantala, kasalukuyan ng naghahanda, Jiggy, yung ilang mga katutubong manobo dito naman sa Eco Park para isasagawa nilang ritual. Nakalatag na, Jiggy, yung kanilang mga alay gaya halimbawa nitong buhay na baboy at manok. Meron ding mga alak at may biskwit at may candy tayong nakita. Isa raw itong pamamaraan ng pagpapasalamat sa mga elemento dito sa area na nangalaga rin kay Lolong. Magtatagal daw, Jiggy, ng mga 3 oras itong kabuang ritual na ito. At ito raw kasi ay ang ika nga nila ay nakasaad na or parang ito ay yung kanilang ipinangako na sa mga elemento dito kaya kailangan daw itong isagawa. Yung carcass naman, Jiggy, yung laman at buto ni Lolong ay ipoproseso na rin bukas. Ililibing daw ito sa isang bahagi nitong Eco Park para nang sa gayon mag-decompose siya at mahiwalay nga yung balat dun sa yung laman dun sa mismong buto para nang sa gayon ay maproseso yung preservation ng kanyang buto na ilalagay pa rin dito sa Eco Park, Jiggy. Pero Steve, yung hinala pa rin nila, yun pa rin ba yung parang nakakain si Lolong ng nylon o yung mga parang tali sa pangingisda o sa parang sa lambat? Yun pa rin ba yung nananaig doon sa mga teoryan to mga eksperto? Kahapon, Jiggy, nung kaninang ang madaling araw, actually, nung makuha nila yung bituka at yung mismong tiyan nitong si Lolong, ay saka pa lamang nila bubuksan. Ang sinasabi kasi nila, posible raw, merong posibilidad na nakakain siya ng nylon o di naman kaya ng kawil na tinatawag nila o yung fishnet, habang siya ay nasa wild pa lamang bago pa siya mahuli 1 taon na ang nakararaan. Yun daw yung posible. Pero nung yung habang siya nananatili dito sa Eco Park, malabo raw na siya ay makakain na dito dahil mahigpit nga ipinatutupad yung pagbabawal ng pagtatapon ng kahit na anumang bagay doon sa loob ng kanyang kulungan. So, yung kung sakali man na meron daw siyang nakuhang sakit o meron man siyang halimbawa, yun nga, yung binabanggit mo na nylon doon sa kanyang tiyan, posible raw na nangyari yan nung hindi pa siya nahuhuli o yung bago pa siya mahuli, Jiggy. Maraming salamat, Steve Dailisan.